po ba ang mga ginagawa ng tao para masabi natin na binavalue nila ang partner nila? At paano natin malalaman na ang partner natin ay binavalue tayo? Hi everyone, I'm here again. This is Joanne and this is my second video. Kung hindi nyo pa po napanood ang first video ko, please panoorin nyo po kasi maganda po ang topic na yon. Ang topic is all about like signs on paano natin malalaman na ang partner natin ay mahal tayo. So panoorin nyo po ang video na yan. So this time is my second video. First po, ang value is different po sa gusto. So, ang value po is parang respect at binavalue ka as someone na very important sa tao. So, first po na malalaman natin na binavalue tayo ng tao or ng partner natin is gusto nilang makinig kung ano ang sasabihin natin, kung ano ang opinion natin. Gusto nila po yang marinig. Hindi lang sila yung nagko-contribute sa conversation, but at the same time, gusto nilang marinig kung ano ang nasa damdamin mo at sa pag-iisip mo. Kahit hindi po yan sang-ayon sa gusto niya, pero binavalue ka niya kung ano ang idea mo at kung ano ang desisyon mo at kung ano ang pananaw mo. At ang second po ay ang tao or ang partner na yan ay very compassionate po sa atin. Ayaw niya pong masaktan tayo. Kaya careful po siya sa mga sinasabi niya sa inyo. So, may mga tao rin po na hindi po compassionate magsalita. Parang wala lang, parang cowboy style, ganyan. Parang barkada kung magsalita sa inyo. Yung iba po, normal lang po ang ganyan. Pero kung hindi po kayo comfortable sa ganyan, dahil syempre kayo ay partner, hindi naman po kayo magbarkada, but partner at kung ang partner po ay may conversation, meron po yung emotional attachment. So iba po kung ang kaibigan ay nag-uusap compared to sa mag-partner, di ba? So kung hindi po kayo comfortable sa style niya sa pagsasalita sa inyo, sabihin nyo, i-open up nyo. At kung ang lalaki po yan ay nagva-value sa'yo, he will try his best na to change his style, the way he talk to you. Kasi ang tao pong nagva-value sa inyo ay he is afraid na mawala kayo sa buhay niya. Kaya he will try his best to make you comfortable and ayaw niyang masaktan kayo. Next po, ang tao po nagva-value sa atin ay he wants us to be the best version of ourselves. Yes po. Gusto niya po na ma-improve tayo. He wants us to be molded into a better person. Iba rin po yung minumold na magiging iba ka na, ibang tao ka na, or yung minumold ka na ayaw mo or hindi mo gusto. Yun pong minumold na yan rin po ang choice mo. Yan rin po ang gusto mo. Ang lalaki po or ang partner natin na nagva-value sa atin, alam nila kung ano ang makapagliligaya sa atin at ano yung maka-fulfilled sa atin. At sila po ay pinupush kayo sa mga bagay na gusto niyong gawin. Ang tao po na nagmamahal ay happy po sa achievement rin natin. Happy rin po sila kung tayo po ay happy. Meron rin pong pagkakataon na ang partner po natin ay
gusto tayong i-change. But not change like to become another person, but change to a better person. Like for example po, yung hindi ka marespeto na magsalita sa mga magulang mo, or you are very disrespectful without any reason to other people, at yung partner nyo ay sinasabihan kayo na please change that, kasi hindi tama. So, mga ganyan po na change. Like, he wants you to change to be a better person, not to change to become a different person. Yan po. So, next po na masasabi natin binavalue tayo ng ating partner ay yung hindi po siya nagko-cross sa boundary niyo. Like, you have to talk. Dapat mag-usap po kayo kung anong mga boundaries nyo, ano yung mga roles nyo, at kung nagko-cross over po siya dyan, hindi walang respect yan. Kasi ang tao po talaga na binavalue tayo ay nire-respect rin po kung ano yung mga boundaries at mga rules natin within our relationship. At dapat rin po, ikaw rin ay ginagawa rin yan, hindi lang siya. So kung may mga rules rin na gusto ang partner nyo na for the betterment of your relationship, so dapat pina-follow rin nyo po yan. So one example po is like one of the rules of a relationship is like, do not go out casually with opposite sex alone. We all know that we have friends with the opposite sex, di ba? Okay lang yan. Like, if it's like a coworker and you punta po kayo in a certain place kasi kailangan, like for example in the marketing, so okay lang po yan if it's work related. But outside work, tapos kayo lang dalawa, tapos opposite sex pa, kung para sa inyo hindi yan maganda kasi it's already dating. Especially okay lang kung after work, like you are in marketing, you go to this client, and then after work you had lunch, that's okay. But like after work you go to a bar together, or you had an intimate dinner, or you spend time in a movie, tapos kayo lang dalawa, opposite sex. So dapat in your relationship, dapat i-discuss nyo yan na hindi yan maganda. Tapos yung partner nyo ay ginagawa pa rin yan po, crossing your boundaries and not following your rules, hindi po yan maganda. So, ang tao po nagbabalue sa inyo ay nirerespeto po ang boundary at ang mga rules nyo. Next po ay very important. Ang tao pong nagbabalue sa inyo ay hindi po kayo tinatago. Instead, proud po silang ipakita kayo at ipakilala kayo sa pamilya niya at sa mga kaibigan niya. Kung kayo po ay nandyan sa sitwasyon na yan at hindi kayo maligaya, please walk out of the relationship. Kasi if he's not willing to be part, if he's not willing you to be part of his world, then that is not right. Just walk out. You deserve better. You deserve a better person who will value and who is proud of you. So, kung
kung ginagawa niya yan sa inyo, kung in denial ka pa rin, tanggapin mo na wala siyang respect at value sa inyo, and just walk out and move on. Next po, ang partner nyo ay willing to compromise or willing makipag-agree or makipag-settle sa inyo kung meron kayong argument. Willing po siyang makinig at willing po siyang mag-adjust. But it doesn't mean po na kung ano lang yung gusto mo at kahit hindi maganda, agree lang siya sa inyo. Yung compromise po na kayong dalawa will feel better at kayong dalawa is the betterment for the both of you also. Hindi yung siya lang rin yung magko-compromise, but pati rin po ikaw. Kung ikaw naman yun ang ikaw yung nagkasala or ikaw yung may problema at that time, dapat rin po, kung mahal mo siya, willing ka rin pong makipag-compromise kung ano rin yung sinasuggest niya. So, dapat po, kayong dalawa ay mag-usap kung ano ang dapat gawin para sa maganda ang outcome ng relationship nyo. At dapat yung isa ay dapat mag-agree kung ano man yung dapat gawin para naman sa ikabubuti ng relationship nyo. Friends, sorry for my video. It's not really clear. Next time, I will try to have a clear video. It's just that I have a problem with my light right now. So, yun po ang mga ways na ginagawa ng partner pag binavalue po tayo. And I hope you like this video. Please comment, share, and subscribe and like. And this is Joanne. Until next time, take care guys. Good night.